At ngayon ating ituloy ang nakakakilig na ating kwento. Kung gusto mo talagang maging bodyguard ko, bahala ka, aniya at yuluyang tinalikuran ang binata. Mabilis namang nahawakan ni Alan ang braso niya. Hindi mo man lang ba ako aaluking pumasok sa loob at magkape? Ang sabi ni Alan. No, you go home, maaga pa ang duty mo bukas, tila nang inis na mangganti niya. And to her amazement, he suddenly pulled her closer to him. Mas lalo pang nagrigadan ang puso niya. Okay. I don't care kung bodyguard ang maging tingin mo sa akin, anito na itinaas ang kamay upang masuyong ayusin ang buhok niya. Mas higit pang naumid ang dila niya sa kakaibang sensasyong namayani sa kanya ng oras na iyon. I will always be proud to become a bodyguard of a beautiful lady. Bodyguard. That sounds nice, huh? Tila may pagkasarkastikong pahayag nito. And to think I'm giving my services for free. That's another topic. Anito at lumabas sa mga labi nito ang isang pilyong ngiti. At sino ba ang may sabi sa yung bantayan ako, ha? Sa wakas ay nasabi niya sa kabila ng kaba. So, wala bang goodnight kiss? Bago pa nakatugon si Romana ay mabilis ng lamapat ang mga labi ng lalaki sa mga labi niya. Masuyo siyang hinagka nito, ngunit hindi siya nito hinayaang magkaroon man lang ng pagkakataong pumiglas sa mahigpit na pagkakahawak nito sa dalawang braso niya. That's the payment for my duty today, ma'am, nakangiting sabi nito na mabilis nang tumalikod at dumiretso sa kotse nito habang pumipito. Naiwang tigagol sa kinatatayuan ang dalaga. Hindi niya moari kung bakit gayon na lamang ang epekto ni Alan tuwing makakaharap niya. At hindi niya napansin ang mga kinikilig habang dalawang pares ng mga mata na parehong kinikilig habang nakamasid sa kanila ni Alan kanina. Sina Ingrid at Amaya. Isang pumpo ng pulang mga rosas ang naabutan ni Roxanne sa ibabaw ng mesa niya nang dumating siya sa opisina kinaumagahan. Mabilis niyang dinampot ang tarheta upang malaman kung kanino iyon nanggaling. Kay Harris. Dahil doon ay tila isang konsyensyang nakasunod sa kanya ang tinig ni Alan. Don't accept gifts from him. Iling-iling na inilagay niya sa isang flower vase ang mga rosas. Mag-iisang buwan na siyang nagtatrabaho sa naturang law office. So far, wala naman siyang hindi magandang experience mula kay Harris. Kaya naging kampante na rin siya. Iyon nga lang, parang asong laging nakabuntot sa kanya si Alan. Hindi man ito magpakita sa kanya, batid niyang nakamasid itong palagi sa mga kilos niya. Ah, you're here. How do you like the flowers? Ani Harris nang lumabas ito sa opisina. They're beautiful, sir. Thanks. Pero para saan ito? For a great job done. You're doing a great job, Miss Roxanne. Nakangiting tugon nito. Thank you, sir. You are always welcome, Miss Grande. Anito at muling bumalik sa loob ng opisina. May business conference nga pala ako tomorrow. Dito lang sa office ko. Around 11 in the morning. Kailangan kita in the meeting, okay. Pahabol na sabi nito na sumungaw sa pinto ng opisina. Okay, sir. Papasok na sa opisina si Roxanne. Nakaparada sa tapat ng gate ng bahay ni Ingrid ang kanyang kotse dahil mayroon siyang nakalimutan sa kanyang silid at binalikan niya iyon. Bubuksan pa lang sana niya ang pinto ng sasakyan nang walang ano-ano ay dumaan ang isang brand new BMW na medyo mabilis ang takbo na tila ipinagmamayabang ng driver ang sasakyan. Ang unahang gulong yun ay napagawi sa isang maliit na lubak sa kalsada na napuno ng maruming tubig sanhi ng pag-ulan kaninang madaling araw. Tumalsik sa damit ng dalaga ang putik at muntik na rin siyang matalsikan sa mukha kung hindi lang maagap niyang naiharang ang braso upang matakpan iyon. Nagpupuyos sa galit na pinagtatadyakan niya ang sasakyan na huminto nang makita marahil ng driver na natalsikan siya ng putik. Natigilan siya nang umibis mula sa kotseng iyon si Alan. What's your problem? Anito na tila balewala ang pinsalang nagawa sa kanya. Ikaw, anong problema mo? Galit niyang tanong. Wala ka bang modo, ha?
Tingnan mo ang ginawa mo, pumibit-balikat lang ito na tila nasisiyahan sa nagawa. Mabilis na tinalikuran niya ang lalaki upang bumalik sa loob ng kabahayan at magayos. Alam niyang ang dahilan ng pagtalsik nito sa kanya ng putik ay upang huwag siyang makapasok sa opisina at mag-resign siya nang tuluyan sa law office. Ayaw na niyang makipagtalo pagdating sa bagay na iyon. Iyon ang palaging sinasabi nito sa kanya sa tuwing magkakaengkwentro sila. Papaalis na siya nang makita sa sala ang lalaki kausap ang kanyang tiyahin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglabas at hindi ito pinansin. Pero batid niyang sumunod ito. Hindi ka ba napapagod kakabuntot sa akin, ha? Bailang niya rito. No. Simple at maiksing tugon nito. Bahala ka, aniya at dumiretso na palabas ng bahay. Na-late tuloy siya ng 1 oras. Buti na lamang at 11 o'clock pa ang business conference nila. Subalit naabutan niyang nagkakagulo na ang mga empleyado sa opisina nang dumating siya. Anong problema? Tanong niya sa isang empleyado. Hay, nako, mabuti at dumating ka. May hinahanap na file si sir at hindi makita. Hinahanap ka rin niya kanina pa. Napatango lang siya sa kausap at diretsyong tinungo ang opisina ni Harris. Miss Grande, why are you late? Hindi mo ba alam na kanina pa kami hilong-hilo sa paghahanap ng file na supposed to be ay nasa custody mo? Paninitin ito. I'm sorry, sir, aniya. Nagkaaberya lang ako sa bahay. Anong file po ba ang hinahanap nyo? File A759. Biglang natigilan si Roxanne at sandaling nag-isip. File A759. Sir, hiniram po yun ng papa nyo. Pasensya na po at hindi ko nasabi. Napailing ang abogado at tumayo sa nagparot-par ito sa opisina. Maya-maya ay bamantong hininga ito at huminto sa kanyang tapat. All right, you should tell me about that. Alam mo namang very confidential ang lahat ng files dito sa opisina. Kahit pa father ko ang nanghiram, dapat sinabi mo pa rin sa akin. Yes, sir. I'm sorry. Next time, hindi na yun mauulit. Okay. You can go back to your work. Sabihin mo na rin sa mga tao sa labas na nakita na yung file A759, okay. Yes, sir. Remind ko lang din sa'yo, pahabol nito nang palabas na siya ng opisina nito. Yung meeting natin mamayang 11. Yes, sir. Aniya at lumabas na ng opisina ni Harris. Kalmado na ang lahat ng empleyado matapos sabihin ni Roxanne na nakita na ang file A759. Bigla tuloy siyang nakantsawan ng isang kasamahan. Ikaw lang pala ang makapagpapakalme dyan kay sir, may halong panunuksong sabi nito na binaliwala lang niya, alas 11 na, pero wala pa ang sinasabi ni Harris na kamiting nito. Napagpasyahan ni Roxanne na tanungin ang boss tungkol doon. Sir, tuloy pa po ba ang meeting today? Please come over to my office. I need to discuss some things with you, anito na tila seryoso. Naabutan niya ang abogado sa conference room na katabi lamang ng office nito. Sit down, Miss Roxanne. Tumalima naman siya. We are supposed to meet the representatives of Grayson Corporation. But up to the last minute, they called up and intermed me na gusto nila ng reschedule ang meeting. Probably on Thursday or Friday. They'll give us a call kung anong araw sila pwede. Okay. Aniya na biglang nagtaka. Dahil maaari namang sabihin nito sa kanya ang bagay na iyon kahit sa telepono. Natigil siya sa iba pa niyang sasabihin nang lumipat si Harris sa katabi niyang upuan. Mabilis nitong hinawakan ang kamay niya, dahilan upang siya ay kabahan. Sir Roxanne, I like you ang sabi ng kanyang boss. Napaatras si Roman na ngunit hindi pa rin niya matanggal ang pagkakahawak nito sa kamay niya. She almost froze nang bigla nitong hoiin ang buhok niya sa gawin ng batok. Kasunod yun ay lumapat na ang kamay nito sa kanyang batok at bahagya iyon pinisil. Doon na siya napatayo. Sir, ano ba, bitiwan niyo ako? Kinakabahan niyang sabi. Hindi naman pala matutuloy ang meeting natin with Grayson, babalik na po ako sa pwesto ko. Liling-iling na tumayo ito. After we talk,
Talk about what, sir? Aniya na nagkakaroon na ng tapang. Nagtatapang-tapangan lamang ba siya? About us. Roxanne, I like you. Sir, I'm sorry. Aniya at umakmang aalis nang bigla siyang hapitin nito sa baywang. She froze because of his sudden action. She couldn't move that very minute dahil sa higpit ng pagkakahapit nito sa kanya. Pareho pang naipit ang mga braso niya sa pag-ilan nila dahil itinukod niya iyon sa dibdib nito sa kabiglanan. Doble ang lakas ng lalaki sa pagkakahawak sa kanya. Sinamantala na ni Roxanne ang pagkakataon. Malakas niyang tinadyakan ang abogado. Hindi naman ito magkandatoto sa sakit ng tadyak niya. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng opisinang iyon. Nakarating siya sa lobby at dahil blanko na rin ang isip niya, hindi niya namalayan na may mababangga siya. Noon lang siya tila nahimasmasan ng mabangga siya sa malapader na dibdib ni Alan. Alan, iyon lang ang tanging namutawi sa mga labi niya, kasunod yun ay nagdilim ang kanyang paningin. Nawalan siya ng malay tao. Maamong mukha ni Alan ang kaagad nasal ayan ni Roxanne nang imulat niya ang mga mata. Tumagilid siya ng higa at muling pumikit. She had a bad dream. No, sigaw ng isip niya. It's not a dream. It's all true. It happened. Muli siyang napadilat at sa pagkakataong iyon ay napansin na niya ang kakaibang paligid. Napakalaki ng higaan niya, isang 4-poster bed iyon at napakalawak ng kwarto. Bigla siyang napaupo sa realisasyong iyon pati na sa presence ni Alan na akala niya ay panaginip lamang na nakatitig sa kanya. Are you alright? Sinaktan ka ba ng Harris na yun? Tanong nito na puno ng pag-aalala ng bamaling siya rito. Takang napakunot-noo ang dalaga. Hindi niya maisip kung gaano na siya katagal pinagmamasdan ng lalaki, pati na ang tagal ng pagkawala niya ng ulirat. Yes, I'm okay. And no, hindi siya nagtagumpay sa masamang balak niya if that's what you want to hear, aniya at umakmang tatayo. I have to go. We'll talk first, anito at naupo sa gilid ng kama. Hindi mo ba itatanong kung paano ka napunta rito? Hindi tumugon si Roxanne. Nagpatuloy ito, simula nang magtrabaho ka sa law office na yon, hindi na natahimik ang tita Ingrid mo. Kaya minabuti kong humanap ng magiging mata sa loob ng opisinang yun si Mrs. Delgado, pagsasalaysay nito habang walang kurap na nakatitig sa kanya. Kanina, tinawagan niya ako. Naramdaman niyang may hindi magandang intensyon si Harris nang papuntahin ka sa opisina nito at i-lock ang pinto niyon. At tama nga ang hinala ng matandang babae. I was on my way up to your office nang makasalubong kita. Halos wala ka sa sarili mo, you barely noticed me. Then, thank you for rescuing me, sabi niya na umakmang muling tatayo subalit pinigil siya nito. Dito na kita diniretso sa mansyon dahil siguradong mag-aalala ang auntie mo. Wala siyang alam sa mga nangyari. And I think this is the right time for you to know this. May mild heart disease si Tita Ingrid. Natigilan si Roxanne sa revelasyong iyon ng kausap. At mula roon ay isang conclusion ang nabuo sa isipan niya kaya pala siya palaging sinusubaybayan ng binata ay para alisin ang pangamba ng tiyahin. At bahagya siyang nakadama ng lungkot dahil doon. She's too much worried nang magsimula kang magtrabaho sa law office na iyon. Tinawagan ko na ang auntie mo kanina kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Sinabi kong magdi-dinner tayo ngayon. Sandaling katahimikan ang pumagitna sa kanila. Binasag lang iyon ng pagdating ng isang kasambahay na may bitbit na tray ng pagkain. Kumain ka muna para magkalaman ang sikmura mo. Mag-uusap pa tayo pagkatapos. Tumayo na ang binata at iniwan siya. Kaunti lang ang nakain ni Roxanne. Wala pa siyang gana at hindi pa rin niya lubos maisip ang mga nangyari sa kanya kaninang umaga. Hindi siya nakinig sa mga babala ng 3 taong concerned sa kabutihan niya. Ilang saglit pa ay bumalik si Alan sa silid. Nakahalukip-kap ito habang nakatayo at pinagmamasdan siya. What do you want to do with Attorney Santiago? Would you like to file a case against him? Iling lang ang tanging naisagot ng dalaga. Hindi pa niya alam ang gagawin.
Siguradong babalikan ka ng lalaking yon dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Samandal ito sa poste ng kama. And worst, nasaktan mo pa ang lokong yon. Napuruhan mo ba ng taekwondo mo? Pinamulahan siya ng mukha dahil hindi talaga siya marunong mag-taekwondo. Sinabi lang iyon sa tiyahin para mawala ang pag-aalala nito. Tila nahulaan naman nito ang kasinungalingang iyon pero hindi nagkomento. My offers still stand, Roxanne, sa halip ay saad nito. Offers. Kunot noong tanong niya. Lumapit si Alan sa tabi niya at naupo. Yes. My offers. Hinawakan nito ang kamay niya. You are still free to choose. You can choose both. Nakangiti nitong sabi ngunit seryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha. Umiling si Roxanne. She would cling to her pride. I won't accept any of your offers. Turan niya sa kabinawi ang kamay. Ako pa rin ang sinisisi mo sa mga nangyari sa restaurant mo. Hindi siya tumugon. Ano ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Malamlam ang mga mata nito na tila nakikiusap habang sinasabi iyon. May kakaibang damdaming hindi maipaliwanag ang babae sa pagkakalapit nilang iyon. I'm so sorry, Roxanne. And I mean it. Umiling-iling siya. I'm not yet ready to talk about this, Alan. Kailan, Roxanne? Kailan ka magiging handa na pag-usapan natin ang bagay na to, ha? Bahagyang tumaas na ang tinig nito. You don't understand me. Single niya. Kailangan mong harapin ang lahat ng ito, Roxanne. Gugustuhin mo pa bang mangyari uli ang nangyari sa iyo sa kamay ng Harris na yun? Tell me, baka naman nagustuhan mo ang ginawa sa iyo ng lalaking iyon kaya, hindi na naituloy ni Alan ang iba pang sasabihin ng malakas na lamapat sa pisngi nito ang kamay ng dalaga. Wala kang karapatang husgahan ako at paratangan ng ganyan. Galit na turan niya. Isang sarkastikong ngiti ang nabuo sa mga labi nito. Tell me, gusto mo ba ang Harris na yun kaya mas pinili mo na sa kanya magtrabaho? Gusto niyang isipin na nagseselos ito sa paraan nito ng pagtatanong. Pero mabilis niyang inalis ang ideyang iyon sa isip. Ngunit mas higit na nagulat siya nang mabilis nitong kinabig ang batok niya at marahas siyang hinagkan sa labi. Layong halik na pilit nang hihingi ng tugon. Sunod-sunod na suntok sa likod nito ang iginanti niya. So, how do you like my kisses compared to your lover? Anes nito nang pansumandaling huminto sa paghalik sa kanya. Batid niyang ang tinutukoy nito ay si Harris. Magpo-protesta sana siya ngunit muli siyang hinagkan ni Alan. Sa pagkakataong iyon, unti-unting naging marahan ang paggalaw ng mga labi nito. Puno iyon ng pagsuyo kaya anumang pagtanggi niya ay naglaho. Hindi na niya namalayang tumutugon na rin siya sa bawat halik ng binata. Hindi na niya napaansing nagpapaubaya na siya. Roxanne, paanos na sabi nito habang ginagawaran ng halik ang talukap ng kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. I love you. Mahinang dugtong nito na hindi nakaabot sa pandinig ng dalaga. Alan, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Para siyang nilalasing ng mga halik nito. Naramdaman na lamang niya ang maiinit nitong labi na naglalandas sa kanyang leeg. At sa pagkakataong iyon, kapwa sila Jean ang bala ng pagdating ng di inaasahang mga bisita. Alan, tinig iyon ng isang babae na natigilan ng mabungaran ang dalawa sa ganoong sitwasyon. Pamilyar kay Roxanne ang boses. Nang makawala mula sa pagkakayakap ng kasuyo at may bastahan ang nagsalita, napatunayan niyang hindi nga siya nagkamali. Si Annie. Iyon, ang anak ng general na yumiskandalo sa kanya sa Roxy Restaurant. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi niya alam kung magtatago ng mga oras na iyon dahil sa kahihiyan. Paano, bukod kay Annie, kasunod na bumungad sa pintuan ang dalawang matanda na sa hinuha niya ay mga magulang ni Alan. Sus Mariosep, Santissima, anong ginagawa mo Alan? Napaantanda ang ina ng binata at halos magkanda-bulol sa pagsasalita nang makita sila sa intimate na sitwasyon. Matalim naman ang tingin sa kanila ang asawa nito. Alan, sino ang babaeng yan? Natigilan si Annie nang mapagsino siya. I know her. What is she doing here? Mataray na turan nito. Mabilis na tumayo si Alan upang idepensa ang sarili. Listen, Ma, Papa.
And you, Annie, simula nito. You don't have any right to intrude here. She's my wife. Lalong napipilan si Roxanne sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano na namang gulo ang pinasok niya o mas tamang sabihing gulong pinagdalhan sa kanya ni Alan. Tila nawala ang agam-agam ng mag-asawa dahil sa narinig. Ngunit kabaligtaran ang reaksyon ng dalaga na kasama ng mga itong dumating. Lalong nagpuyos sa galit, "No, Alan. You can't do this to me." Umiiyak nitong si Annie. Kaagad itong tumalikod at nagtatakbo palabas ng kwartong iyon. Kiba't balikat lang na hinarap ni Alan ang mga magulang. Ma, give us time para magayos. Papaliwanag namin sa inyo ang lahat." "Okay." Sagot ng ginang at nagpatiuna na palabas ng silid ng anak kasama ang asawa nito na si Don Teodoro. Marahang isinara ng binata ang pinto at inilak. Saka lamang ito muling bumaling kay Roxanne na nagpupuyos sa galit. Bago pa man siya nito naharap ay tumunog ang cellphone nito. "Pare," bati ng isang tinig mula sa kabilang iin niya nang sagutin niya iyon. "Oh, Mark, napatawag ka?" Ang tanong niya na muling tumalikod sa asawa. "Pare, I'm very sorry. Pinilit akong paaminin ni Annie kung saan ka matatagpuan. Isinama ba naman ang bodyguards niya? Pasensya na talaga, pare. Tinawagan lang kita para hindi ka mabigla. Anytime, o baka nga today, puntahan ka niya dyan sa Bulacan." Napailing na lang siya sa nahuling balita ng kaibigan. "Ako nang bahala, Mark. Thanks for the concern kahit huli na." "What do you mean? Kagagaling niya lang dito. Pero wag ka nang mag-alala, naayos ko na at siguradong hindi na niya ako kukulitin kahit kailan." "Good. Mabuti naman kung ganan." Matapos ang pag-uusap ng dalawang lalaki ay muling bumaling si Alan kay Roxanne. "I hate you." Iyon kaagad ang isinalubong ni Roxanne nang humarap sa kanya ang lalaki. "I'm sorry," anito at mabilis na naupo sa tabi niya. "Hindi ko inaasahan na darating sila." "Yes, but you made things complicated. Bakit kailangang kasangkapanan mo ko muli para lamang makatakas sa ani na yon? And worst, pinalabas mo pang mag-asawa tayo." "Yes, maybe you're right. Maaari ngang gusto kong takasan uli si Annie. Pero gusto ko lang ding protektahan ka. She's a spoiled brat na kahit kapangyarihan ng ama niya ay gagamitin niya para saktan ka at sirain. She'll see you once again as a threat because she likes me for herself. And she will do everything para sirain ka just like what she did at Roxa. Kaya sa palagay ko ay mas mainam na isipin niya na asawa na kita." Wala na siyang magagawa sa bagay na yon, paliwanag ni Alan. "Ayoko ring pag-isipan ka ng masama ng mga magulang ko. They saw us kissing intimately. What do you think are they going to think, huh?" Pinamulahan siya sa sinabi nito kaya bigla niyang iniwas ang tingin dito. "The hell with what they are going to say. You just make things more complicated," giit niya. Hindi nito pinansin ang huli niyang sinabi. Lumayo ito at tinungo ang drawer na nasa tabi lamang ng kama at kinuha ang isang maliit na kahon. Saka ito muling naupo sa tabi niya. Mula roon ay inilabas nito ang 2 diamond wedding rings. "Napakaganda nyon. I want you to wear this," ani Alan habang isinusuot sa daliri niya ang isang singsing. Himalang nagkasya iyon sa kanya. "Wow, Mr. Clemente. How come you easily came up with wedding rings, huh?" May pagdududang tanong Winnie. "Now tell me, didn't you plan all this?" Napasuklay sa buhok ang kamay nito. "For God's sake, Roxanne. How could I plan all this? Family heirloom ang mga singsing na ito. These were given to me by my grandfather before he died." Gusto niyang maging isang tradisyon ang singsing na ito sa pamamagitan ng pagsasalin sa magiging anak ko. "I want you to wear this para hindi maghinala sa atin sina mama at papa na nagpapanggap lamang tayong mag-asawa." "No way, Alan." Pilit niyang inilalayo ang kamay sa binata. "Tatapusin na natin ang pagpapanggap na ito sa harap ng mga magulang mo." Tumayo siya mula sa kama at inayos ang sarili. Naabutan nila ang mga magulang ng binata sa sala.
Tila inip na ang mga ito sa tagal ng paghihintay sa kanila. I'm sorry for making you wait, pa. Ani Alan na humalik sa pisngi ng ina. Naupo kaagad si Roxanne sa sofa. Sumunod sa kanya ang lalaki. Bago ako magpaliwanag sa inyo, pwede ko bang malaman kung bakit kasama ninyo si Annie? Simula nito si Donna Valeria Clemente ang sumagot. Si Annie, hindi ba siya ang anak ni General Hilario? Yes. And I don't give a damn kung anak siya ng isang general. Napakibit-balikat lang ito sa tinura ng anak. Si Annie ang tumawag sa amin at humingi ng tulong. Nagpakilala siya sa amin. Engaged na raw kayo and she's worried dahil hindi ka nagpapakita o tumatawag sa kanya. Nabalitaan niya sa best friend mong si Mark na nandito ka nga sa Bulacan. And she asked for our help dahil hindi niya alam ang lugar na ito. Bukod pa doon, your father and I are worried dahil kahit sa amin ay hindi ka nagpaparamdam man lang. It's almost 2 months since the last time na umuwi ka sa Manila. Ano bang problema mo? Bata ka, ha? Sabihin mo nga sa amin kung ano ang totoo. Ang totoo, 2 linggo lang ang plano ni Alan na pagbabakasayon sa Bulacan. Ngunit dahil sa mga nangyari nitong nakaraang mga araw ay hindi na ito nakabalik. Listen, pa, Maria. Annie Hilario is not my fiancé. Hindi ko siya naging girlfriend kahit kailan. We've been introduced by Mark, iyon lang. Siya lang ang nag-assume na may relasyon kami. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang bagay na yon, pero ayaw niyang tanggapin kaya iniiwasan ko siya. Pa, ayokong matali sa isang relasyong one-sided. Hindi ko mahal si Annie. Ipiagpipilitan niya lang ang sarili niya sa akin. Kung gayon, malaki ang pagkakagusto sa ng batang yon. Conclusion ng kanyang ama kibat-balikat lang ang isinagot ni Alan. At yung kanina, anito sa katumingin kay Roxanne, hindi ko inaasahan na darating kayo at bigla na lang papasok sa kwarto ko nang wala man lang pahintulot. Pinamulahan ng mukha ang mga magulang nito at nagkatinginan. I'm sorry, anak, ilang beses kaming kumatok, pero hindi ninyo kami narinig kaya nagdesisyon na lang kaming buksan ang pinto dahil baka may kung ano nang hindi magandang nangyari sa'yo. Sina Alan at Roxanne naman ang nagkatinginan. Bakit hindi nila pareho narinig ang pagkatok ng mga ito? Pa, I want to introduce Romana Grande Clemente, saad ng binata kasabay ng pagkabig sa balikat niya. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa narinig. Bago sila bumaba ay napag-usapan na nila ni Alan na sasabihin nito ang katotohanan at hindi ang kasinungalingang mag-asawa sila, bakit ngayon ay iba ang sinasabi nito. Magpo-protesta sana siya ngunit lalo pa nitong hinigpitan ang akbay sa kanyang balikat na para bang sinasabi nitong tumahimik na lamang siya, habang ang isang kamay niya ay hawak naman nito. Tila ayaw siyang pakawalan. Noon lang din niya napansin na may suot si Alan sa daliri nito na wedding ring. We got married a month ago. It's a civil wedding. At iyon ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako umuuwi sa Manila. We want to surprise you. Hindi biglaan ang pagpapakasal namin, if that's what you're thinking, Maria. Matagal na kaming magkakilala ni Roxanne, pero last year lang kami nagkaroon ng pagkakataon to know each other well. We love each other and I hope hindi kayo tatutol sa naging pasya namin. Muling nagkatinginan ang dalawang matanda. Hindi naman kami tutol sa anumang pasya mo, Alan. Malaki ka na, at alam naming alam mo ang ginagawa mo. Kung saan ka masaya ay masaya na rin kami. Pero nagulat lang kami ng mama mo dahil hindi namin inaasahan ito. You really surprised us, anang ama nito. And you surprised us, too. Nagdala pa kayo ng isang magandang regalo para sa amin, birong sabi ni Alan na ang tinutukoy ay si Annie. We decided to stay here for a while dahil alam naming guguluhin kami ng babaeng iyon. We're sorry for that, iho, ani Don Teodoro. Kung naipaliwanag mo lang sa amin ng maaga, di sana ay napagtakpan ka namin sa babaeng iyon. Pero sa tingin ko, ay mabuti na ring nalaman niya at nakita pa ng dalawang mata niya ang nangyari ngayon. At least, madyay gising na siya sa katotohanan na wala kang pagtingin sa kanya.
Tumango ang binata sa sinabi ng ama. Nagpupuyos naman si Roxanne sa tabi nito. So, Roxanne Grande. Tila nag-iisip na banggit ng ginang na animo pamilyar sa kanyang pangalan. Grande oh, my goodness. Don't tell me ikaw ang anak ni Pascal Grande. Tumango ang dalaga ngunit hindi niya inaasahan na biglang tatayo ang matandang babae at yayakapin siya. Look at you, anito habang pinagmamasdan siya, dalagang-dalaga ka na at napakaganda mo pa. The last time I saw you, you were still a little girl hiding in your mama's skirt. Napangiti si Alan sa nakitang pagkagiliw ng ina sa dalaga. Kung gayon, kilala ng mga magulang nito ang pamilya ni Roxanne noon pa man. Hindi kami papayag ng civil wedding lang. It must be a grand church wedding. Pahayag ni Don Teodoro. Napatingin siya sa asawa, na tila nang hihingi ng saklolo dahil lalong naging komplikado ang sitwasyon. Yes, pa. As soon as makabalik kami sa Manila. Mamamanhikan tayo sa kanila. Pakiramdam ni Roxanne ay nanunukso ang binata sa pagkakasabi niyon. Sa halip na ayusin nito ang sitwasyon ay lalo lamang gumugulo ang lahat. Alam na ba ni Pascal ang tungkol sa inyo ni Alan? Umiling ang dalaga. Siguradong matutuwa ang papa mo kapag nalaman. Ito, last year pa niyong huli kaming nagkita. We attended his wedding with Angelica in Europe. Batid ni Alan na hindi pa handa si Roxanne na usapan ang topic na may kinalaman sa pagpapakasal ng ama nito kaya tumayo ito at iniba ang usapan. So, malinaw na sa inyo ang lahat. Ang mabuti pa, mag-dinner muna tayo. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na ang mag-asawang Clemente. Tahimik lang na naiwan sila sa sala. Si Alan ang naunang bumasag ng katahimikan at lumapit kay Roxanne ngunit mabilis siyang umiwas. Bukas na lang tayo mag-usap, pahayag niya at nagtango sa garahe. Sumunod ang lalaki sa kanya. Sobra ng maraming nangyari ngayong araw na ta. Gusto ko munang magpahinga at mag-isip-isip. Dito ka na muna magpahinga. Umiling siya. Ihatid mo ko sa tita ko. Okay, we'll talk tomorrow. But I just want to say sorry. Walang babalang niyakap siya nito at pagkatapos ay marahang hinagkan. Pinaubaya lamang niya ang mga labi sa lalaki. Marahil, dahil na rin sa dami ng gumugulo sa isipan niya. Bukod pa roon, pagod na rin siyang magprotesta at tila wala na siyang lakas para roon. Inihatid siya nito sa bahay ng tiyahin niya pagkatapos. Nakasunod lang ito sa kanya habang papasok siya sa loob ng kabahayan. Ngunit napatigil siya sa pagpasok ng bumungad sa kanyang harapan ang ama na matiyagang naghihintay sa kanya sa sala. Nagkatitagan ang dalawa at matamang nakamasid lang si Alan. Roxanne, sabi ni Pascal. Napaatras siya, umiling at tinalikuran ang ama. Sandali, anak. Wala tayong pag-uusapan. Huminto siya subalit hindi sinubukang humarap sa ama. Nang pinili ninyo si Angelica, kinalimutan ko ng isa akong grande. Patakbong lumabas siya ng bahay at walang sabing pumasok sa kotse ni Alan. Don't worry, sir. I'll talk to her, sabi ng binata na hindi na napigil ang aluan ang matandang lalaki na napaiyak na lang dahil sa mga binitiwang salita ng anak. Matapos sabihin iyon ay sinundan kaagad nito si Roxanne. Nang tumapat ang kotse ni Alan sa mansyon, hindi pa rin bumaba si Roxanne. Nanatili lamang na blanko ang kanyang mukha at nakatingin sa kawalan. Tahimik lang na nakamasid sa kanya ang binata. I thought you're tired, sabi ni Alan. Come on, let's get inside. Dito ka na magpahinga at palipasin mo muna ang araw na ito. Walang tugon mula sa kanya. Roxanne, hinawakan nito ang kamay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at saka nagpasya, ibalik mo na lang ako sa bahay ng tita Ingrid ko. Pero Roxanne, ngayon na, Alan, please. Ang pakiusap ni Roxanne. Napailing na lang ito, subalit sumunod din sa kagustuhan ni Roxanne. Nang makarating sila sa harap ng bahay ng tiyahin ay mabilis siyang umibis sa sasakyan. Mabilis na humabol ang lalaki at humarang sa daraanan niya. I'm okay, Alan. Just leave. Sasamahan kita sa loob. No, Alan. Protesta niya.
Gusto kong harapin ito ng mag-isa kaya iwan mo na muna ako. Alright, pero mag-uusap tayo bukas. Hinintay muna niyang makaalis ito bago siya pumasok sa loob ng bahay ng tiyahin. Kung saan niya naabutan kanina ang ama ay naroon pa rin ito. Tila matiyag ang naghihintay sa kanya. Balisa ito at noon lang nabastahang mabuti ni Roxanne ang malaking ipinagbago ng matanda. Malaki ang ipinayat nito at hamapas ang mukha. Papa, marahang nagangat ng ulo si Pascal at gayon na lamang ang sorpresa nito nang makita siya. Roxanne ang tawag nito. Sorry, pa. Patakbong lumapit siya at yumakap sa ama. Hindi na niya napigilan ang mapahagulhol. I'm sorry. I'm sorry din, hiha. I'm very sorry. Ginantihan siya nito ng mahigpit na yakap. No, Papa, ako ang dapat na humingi sa inyo ng tawad. Dahil naging maiksi ang pangunawa ko. Sinaktan ko kayo, pati na si Lorena. Humahagulhol na saad niya. Nasaktan din kita, anak. I missed you so much, Papa. I missed you too, baby Roxanne. Tingid sa mag-ama, nakakubli si Ingrid sa kusina at nasaksihan ang pagbabati nila. Napaiyak ito sa emosyonal na tagpo. Now, I understand you, pa. I'm really very sorry, lalo na sa masasakit.na salitang nasabi ko. Handa na kong tanggapin ang lahat pati na si Lorena. Isang mahigpit na yakap ang itinugon ni Pascal sa kanya, how about a sister? Handa ka na bang maging ate? Ang masayang sabi ng kanyang ama. You mean? Biglang nakadama ng excitement si Roxanne sa pahayag nito. Of course. Thank you, sweetheart. Don't worry. I will make up to you the lost time. Gayon na lamang din ang gan ng loob na nadama niya. Iyak nang iyak si Ingrid nang magpasya si Roxanne na sumama kay Pascal pabalik sa Manila ng gabi ring iyon. Gayunpaman, kahit na nalulungkot ito sa biglang pag-alis ng pamangkin, natutuwa naman ito sa pagkakasundo nilang mag-ama. Thank you so much for your kindness, tita. And also for taking care of me, aniya habang kayakap ang tiyahin. Paminsan-minsan, dadalaw ako sa inyo ni Amaya. Masaya ako para sa inyo. Sa wakas, maayos na rin ang lahat sa inyo ni Pascal. Paano, Ingrid? Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa prinsesa ko, anang Ginoo na niyakap ang kapatid ng yumaong unang asawa. Wala iyon. Sigurado kayong gusto na ninyong ngayon lumuwas ng Maynila. Masyado ng gabi. Ito na. Muna kayo at bukas na lang umalis, nag-aalalang sabi nito. Hindi na, tita, pasya ni Roxanne. Huwag kayong mag-alala. Kasama naman namin ni Mang Nicanor, siya ang magdadrive para sa amin. Hala, sige, kung iyan ang pasya ninyo. Pero mag-iingat kayo, Roxanne. Opo, tita, ipaalam na lang ninyo ako kay Amaya. Bukas, tatawagan ko siya, kumaway siya sa tiyahing umiyak habang papalayo. Ang kotseng kinalululanan nila ng ama. Nasorpresa ang mga tao sa kanilang bahay pagkakita sa kanya ng umagang iyon. Mahigpit siyang niyakap ni Nana Aiseng na hindi napigilan ang maiyak nang muli siyang makita. Pati na rin si Lorena, wala siyang nakitang anumang pagkukunwari sa babae nang mainit siya nitong yakapin. Bagaman medyo nagkakailangan pa sila ng batang-batang madrasta, alam niyang pinipilit nito na maging maayos ang pakikasama sa kanya. Matapos kumain ay minabuti siyang kausapin ni Pascal. Hiha. I'm sorry about what happened to Roxa. Hindi ko alam na umabot na pala sa gayon ang sitwasyon ng restaurant. Alam kong mahalaga iyon sa'yo. Hinawakan niya ang kamay nito. Tapos na yun, Papa, at naka-recover na ko from its loss. Wala na. Yes, but it's too late nang malaman ko iyon. Kung nalaman ko lang sana ng maaga sana ay natulungan kita. Kung hindi ako naging abala sa mga personal kong pangangailangan. Natulungan sana kita, tapos na yun, pa. I have a proposal. Seryosong saad nito hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa kamay at sana ay huwag mong tanggihan. Ano yun, pa? Bago pa masagot ni Pascal ang katanungan niya ay nauna nitong napansin ang singsing sa daliri niya ng makapa iyon ng palad. Is this a wedding ring? Don't tell me you're
Bigla niyang nabawi ang kamay sa ama. Hay, Papa, aniyang bahagyang kinabahan. Sinangla lang sa akin ito ng isa sa mga kaibigan ko. Nagkita kasi kami sa Bulacan and she's very much in need of money kaya tinanggap ko muna. Ayaw naman niyang pumayag na huwag iwan sa akin to, kaya eto, pinilit niyang ngumiti. Tila nakantento naman ito sa paliwanag niya kaya ibinalik na nito sa naantalang topic ang usapan nila. About my proposal. I want you to manage our company. Natahimik si Roxanne. Your father is not getting any younger and I don't want you to think na dahil sa nangyari sa Roxa kaya kita inaalok ng ganito. Sandaling nag-isip siya. Wala siyang gaanong alam sa negosyo ng magulang. Nabasa naman kaagad ni Pascal ang inaalala niya. Don't worry, hiha. Kahit na ikaw na ang mamahala sa kumpanya, nandito pa rin ako para alalayan ka. At, naniniwala ako sa kakayahan mo. Pa, gusto kong pag-isipan munang mabuti ang inaalok ninyo. Okay, sige. I will give you time to think about it. 7 months later, everything has changed. Napagpasyahan ni Roxanne na tumungo sa Estados Unidos matapos tanggapin ang malaking responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng ama. Kumuha lang siya ng ilang units na kakailanganin niya para sa pamamahala ng mga negosyo ng pamilya. Isang semester din iyon. They were more than excited now dahil sa bagong kapamilya na nadagdag sa mga grande. Isang malusog na baby girl ang iniluwal ni Lorena. Gayon na lamang ang kaligayahan ni Roxanne dahil sabik din siyang magkaroon ng kapatid. Inumpisahan niyang pamahalaan ang El Grande. Advertise na pagkatapos niyang umuwi ng Pilipinas. She kept herself busy at talagang ginugol niya ang panahon sa kumpanya. Na-achieve niya kaagad ang lahat ng projections and goals niya sa loob lamang ng 5 buwang pamamahala niyon. Nang magpasya siyang bumalik sa Manila, naging abala siya at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makausap si Alan. Pero sa kabila niyon, hindi niya ito nalimutan. Wala nga lang siyang alam kung ano na ang nangyari rito. Pati Tita Ingrid niya ay wala ring balita. Pero sinabi nito na hinanap siya ng binata kinabukasan matapos silang umalis ng kanyang ama ng nagdaang gabi. Pagkatapos niyon ay hindi na nagpakita ang lalaki. Hello, Tita. Inaasahan ka ni Papa sa Sunday, aniya habang kausap sa kabilang linya ang tiyahin. Ay papasundo na lang daw niya kayo ni Amaya. Napangiti siya nang sumang-ayon ito. Namimiss na rin niya ito pati na ang pinsan. Nang bumalik siya sa Manila ay hindi na siya nakadalaw rito. Laging telepono na lang ang means of communication nila. Matapos kausapin ng tiyahin ay ibinalik niya sa leather handbag ang cellphone at nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain. Kasalukuyan siyang nagmemeryenda noon sa isang cafeteria na malapit sa office niya. Muntik na niyang maihulog ang isusubong pagkain nang mapagawi ang paningin niya sa pangatlong mesa ng naturang cafeteria. Pakiramdam niya kasi ay may nagmamasid sa kanya kanina pa habang kumakain siya. At hindi nga siya nagkamali ng palagay. Sa pangatlong mesa ay naroon ang isang lalaki na nakatitig sa kanya. Itim na itim ang maalon-alon nitong buhok na nakapusod dahil sa haba niyon. Makapal ang bigot at balbas nito. Hindi mo-ari ni Roxanne kung galit ba ang nasa likod ng matiim na pagkakatitig nito sa kanya. Bigla ay nakaramdam siya ng matinding kaba at takot. Kahit pa maayos itong manamit ay hindi pa rin siya panatag. Kaya mabilis siyang tumayo kahit hindi pa nauubos ang pagkain at mabilis na umalis doon. Papalabas na sana siya ng establishment ng makasalubong si Tony, pamangkin ito ni Lorena. Isa itong pianista ngunit kung minsan ay rumaraket sa ilang business deals bilang intermediaryo middleman ng malalaking kumpanya. There you are. Tama nga ang sekretarya mo at naabutan kita dito. Muli siyang napatingin sa dako ng kinatatakutan niyang lalaki. Naroon pa rin ito subalit nakabaling na ang atensyon sa binabasang magazine. So what brought you here? Nagmamadali niyang sabi. Can we talk about it in the office? Umiling si Tony. It will do here. Wala ka naman daw appointment today sabi ng sekretarya mo kaya okay lang na dito na tayo mag-usap.
Napailing siya. May pagkasiguriste talaga ang lalaki. Alam niyang isang business deal na naman ang dahilan ng biglaang pag-uusap nilang iyon. Nagpatyanod na rin siya sa kagustuhan nito kahit panaroon pa rin sa cafeteria ang lalaking balbas sarado. Mas safe na ngayon ang pakiramdam niya dahil kasama niya si Tony. Okay. Aniya at muling pumasok sa loob ng cafeteria. Sa pagkakataong iyon ay ibang table na ang pinili niya. Tinalikuran din niya ang lalaki upang hindi ito makita. So, what's the deal? Napakamot ulo si Tony. Ang galing mo naman. Nahulaan mo agad ang pakay ko sayo. Umayos ito ng upo bago nagsimulang sabihin ang tungkol sa business nito. Roxanne, this offer is the greatest deal I've ever offered to anybody. Napaismid si Roxanne. Okay. I know malaki ang komisyon mo sa bagong kliyenteng nauto mo na naman. Get over with it. Ano ba yun? Isang folder ang hinugot nito mula sa hawak nitong portfolio. This is hitang two birds at a time, Rox. I won't mention the name of the company dahil malulula ka kapag nalaman mo. Saka surprise na lang yun, okay. May ganan pa, naiintrigang komento niya. Siyempre, may dalawang bagong produkto na ila-launch sa market ang kumpanyang ito. And these products will surely hit. Na-convince ko ang management na kuhanin ang serbisyo ng El Grande Advertismo and they all agreed. You see my convincing power, Rox. Hindi na sila nag-canvas sa ibang advertising company para sa price. They are willing to pay us at whatever cost. Napailing siya. Nakakatakot naman yang offer na yan, aniya. Hindi man lang ba sila humingi ng quotation? Ang sabi ni Roxanne, Rox, huwag kang matakot. Legitimate ang mga products nila at kilala rin ang kumpanya nila. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin ang pangalan ng kumpanya? Nagtataka niyang tanong. Not yet. Sa contract signing na lang para may suspense and excitement. I'm sure, hindi mo pagsisihan na tanggapin sila. Napailing na lang ang dalaga sa tinuran ng kausap. Kung sa bagay, wala pang palpak na kliyente na ini-refer ang binata sa kumpanya nila. Malaki rin ang tiwala niya rito. Ano, sige na. Pumayag ka na, pilit nitong pangungumbinsi. As soon as pumayag ka, I set ko na ang date ng contract signing ninyo. Can you give me a week para mapag-isipan ang bagay na to? Aside from that, I need to consult this with Papa, as well as with the members of the board. Understood, Mr. Anthony Marcelo. Isang malaking ngiti ang tanging naging tugon nito. Okay, sige. Basta, in a week's time. Tumango si Roxanne bilang pagsang-ayon. Nagpaalam na siyang babalik sa opisina. Lumingon siya sa kinaroroonan ng balbas saradong lalaki. Wala na ito sa inuupuan nito kanina kaya naman naibsan ang pangamba sa dibdib niya. Matapos pag-usapan at aprubahan ng board ang bagong project nila ay kaagad niyang inihatid kay Tony ang magandang balita. Great. I'll set the meeting for the contract. I will call you again. Ilang saglit lang ang hinintay ni Roxanne ay muling tumawag ang pamangkin ni Angelica. 10 o'clock next week. Wednesday available ang client ko. Okay lang ba sa'yo yun? Wait, just check my schedule. Aniya at sandaling tiningnan ang kanyang planner. Okay, no problem. Sige. I'll tell my client na okay din sa'yo yung schedule na yun. Pero, Rox, ibababa na sana niya ang telepono